Makes it a whole lot harder for youngsters sometimes playing that role. Anyway, he will go and get it. He's got the length, he's got the athleticism. No ego involved. It makes it a whole lot harder. Those inside positions, and what a pass, what a finish. Ka-Express, panibagong balita tungkol kay Kai Sotto ang kumulantang sa basketball world. Kung dati, kilala lang ang ating pambato bilang towering shot blocker at rim protector, ngayong 2025, ibang klase na ang makikita nyo. Sa mga bagong training videos at inside reports, lumabas na si Kai ay nagdagdag na ng mga kakaibang skills na tiyak na magpapataas ng kanyang value sa NBA at sa international stage. Una na rito ang kanyang ball handling. Dati, limitado lang si Kai sa low post o kaya pick and roll plays, pero ngayon nakikita na siyang nagdadala ng bola at marunong mag-set up ng opensa. Sa taas niyan 7'3", bihira ang big man na may ganitong kakayahan. Kung tutuusin, halos Wembanyama style na ang dating dahil nagiging point center si Kai sa ensayo. Ikalawa, nag-level up ang kanyang shooting range. Hindi na lang siya basta-basta umaasa sa hook shot o shot jumper. Ngayon, consistent na siyang pumupukol mula sa 3-point line. Kung dati ay 25 to 30% lang ang shooting niya sa labas, ayon sa mga reports, ay umangat na ito ng malaki matapos ang kanyang intensive shooting programs. Ikatlo, nagdagdag din siya ng bagong offensive moves, kasama rito ang mabilis na spin move, euro step sa transition, at improved finishing gamit ang kaliwang kamay. Para bang pinagsama niya ang finesse ng European big man at ang physicality ng Asian giant tulad ni Yao Ming at Zhou Qi. At lahat ng ito ka-express, hindi lang simpleng dagdag gilas, isa itong pahayag na handa si Kai na sumabay sa pace at space era ng basketball. Kung tuloy-tuloy ang kanyang development, baka dumating ang panahon na hindi lang siya kilala bilang Pinoy shot blocker, kundi bilang isang complete package big man na kayang bumitaw ng chest, magdala ng bola, at mag-create ng sarili niyang tira. Kaya ang tanong sa tingin niyo mga ka-express, sapat na ba ang mga bagong skills na ito para makumbinsi ang mga NBA teams na bigyan siya ng mas malaking role sa liga? Ka-express, eto na naman ang bagong pasabog mula sa training camp ni Kai sa 2025. Habang marami ang nag-aabang sa kanyang pagbabalik sa international stage at posibleng NBA call-up, mas lalo pang gumugulat si Kai dahil hindi lang sa taas at presence sa ilalim ng ring, nakikita ang kanyang lakas ngayon, kundi pati sa mga bagong skills na dinagdag niya sa kanyang arsenal. Kung dati ay kilala si Kai bilang rim protector at post-up player, ngayong 2025, iba na ang usapan. Una, makikita agad ang kanyang ball handling. Hindi na lang basta hand-off and dribble hand-off ang kaya niyang gawin. Sa mga training videos na lumabas, marunong na siyang magdala ng bola sa fast break, parang guard na nagta-transition mula rebound diretso sa opensa. Ito ang malaking bagay dahil bihira ang 7'3" player na kayang gawin ito. Pangalawa, shooting range. Dati hanggang mid-range jumper lang ang kaya niyang ipakita, pero ngayon, consistent na siya pumupukal mula sa tres. Catch and shoot, kaya. Pick and pop, kayang-kaya. May mga pagkakataon pa na nag-step back siya na para bang isang stretch big sa NBA. Dito lalo siyang nagiging foulable dahil alam natin na sa modern basketball, ang spacing at floor stretching ang susi para manatili sa rotation ng malalakas na kupunan. Pangatlo, bagong move sa ilalim. Hindi na lang simpleng hook shot ang meron si Kai, may drop step, may spin move at pati euro step na panggulat sa depensa. Nakita rin ang improvement niya sa footwork, mas mabilis, mas balanse at hindi madaling matulak. Kung tutuusin, parang pinaghalo ang style ni Pau Gasol at Kristaps Porzingis sa kanyang galawan. Ka-express, dito papasok ang malaking tanong, kung patuloy na ma-develop ang mga ganitong skills na to, sapat na kaya para makuha siya ng NBA team. Tandaan, sa liga ng mga higante, hindi lang height ang puhunan, ang versatility at kakayahang mag-adapt sa bagong sistema ang susi para magtagal. At ngayon mukhang ginagawa na lahat ni Kai para makasabay. Dagdag pa rito, malaking boost sa confidence niya sa bawat laro at ensayo. Makikita na hindi siya hesitant bitawan ang bola mula sa labas at hindi na rin siya natatakot umatake off the dribble. Confidence plus skills equals dangerous combination para sa mga kalaban. Ka-express, malinaw, Kai Sotto 2025 ay hindi na simpleng traditional big man. Siya ngayon ay hybrid, isang Pinoy giant na may bag ng skills na kayang sumabay kahit sa modern NBA. At anong bagong skill ni Kai ang tingin niyong pinaka-crucial para makuha siya sa NBA? Ball handling,
shooting o bagong post moves. Ka-Express, kung titingnan natin ang mga video at workout updates ni Kai ngayong 2025, kapansin-pansin talaga ang laki ng improvement niya, lalo na sa aspeto ng ball handling at shooting range. Noon kasi, maraming kritiko ang nagsasabing limitado si Kai. Rebound, block, at putback lang ang inaasahan. Pero ngayon, makikita mong unti-unti na niyang dinadagdag ang modern big man skills na mahalaga para makasabay sa NBA at international level. Unang napansin ng mga scouts ay ang mas kumpiyansang dribbling ni Kai. Dati, bihira siyang magdala ng bola beyond the arc, pero ngayon, nakikita na siyang nagsiset ng pick, tapos bababa sa perimeter, at mismong siya na ang nag-initiate ng play. So, ibig sabihin, hindi na siya basta-bastang traditional center, kundi nagiging stretch big na may kakayahang mag-drive o mag-create ng sariling tira. Sunod naman ay ang kanyang shooting range. Ayon sa mga training clips, consistent na ang kanyang 3-point shot mula sa corner at top of the key. Kung maalala natin, dati sa Adelaide at Hiroshima Dragonflies, may mga tira siya sa labas pero streaky at hindi ganon ka-reliable. Pero ngayon, mukhang mas pinagtutuunan niya ng pansin ang catch and shoot at pick and pop plays. Ito ang isa sa pinakamalaking pagbabago dahil halos lahat ng elite big sa NBA ngayon, tulad ni na Kristaps Porzingis, Karl Anthony Towns at syempre Victor Wembanyama, ay may outside shooting. At hindi lang shooting at ball handling ang binago ni Kai. Sa ilalim ng ring, dinagdagan niya ang arsenal ng post moves, hook shot gamit kaliwat kanan, spin moves at mas mabilis na drop step. May mga clips na pinapakita na kaya na niyang umatake mula sa elbow gamit ang isang dribble drive, bagay na halos hindi natin nakita sa kanya noon. Ito ay malaking tulong dahil sa international basketball, hindi pwedeng predictable ang galaw mo. Dapat versatile ka para hindi mabasa ng depensa. Ka-Express, sa tingin niyo ba handa na si Kai na makipagsabayan kina Victor Wembanyama at Chet Holmgren pagdating sa versatility? O kailangan pa niya ng 1 o 2 taon bago tuluyang sumabog ang potential niya? Ka-Express, matapos ang lahat ng improvements na ipinakita ni Kai ngayong 2025, malinaw na hindi na lang siya basta-basta rim protector o lob finisher. Unti-unti niyang inidagdag ang mga essential skills sa modernong laro ng NBA. Lalo na't ang mga big man ngayon ay inaasahan ng marunong pumutok mula sa labas, magdala ng bola at makipagpalitan ng depensa sa mga maliliit na guards. Ang mga bagong moves niya sa ball handling at face-up offense ay indikasyon na hindi siya kontento sa pagiging traditional big. Kung maitutuloy niya ang consistent na outside shooting at decision-making sa pick-and-roll situations, posibleng maging valuable weapon siya para sa mga anumang NBA team na naghahanap ng versatile big man. Mahalagang tandaan na hindi lang height ang wingspan ang puhunan ni Kai, kundi ang disiplina at dedikasyon niya sa training. At kung maipakita niya ito sa mga international tournaments at future NBA workouts, mas lalo siyang tatatak sa radar ng mga scouts. So Ka-Express, malaking tanong ngayon, sapat na ba ang mga bagong skills na ito para tuluyang makapasok si Kai sa NBA? Please comment down below mga Ka-Express. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.